Alam mo ba kung anong hayop ang malakas, matibay, pero bihirang ipinagmalaki ang sarili? Hindi leon, hindi agila, kundi ox. Tahimik lang siya, pero kapag nagtrabaho na, walang atrasan. At kung may Bible character man, nakahawig ng ugali ng isang ox, siya ay si Nehemiah. Ang ox ay hindi lang basta baka. Ito ay trained animal para sa mabibigat na gawain. Kayang magbuhat ng mabibigat, kayang magtrabaho ng matagal. Hindi mabilis magreklamo, hindi umaatras sa kahit anong hirap ng lupa. Ang lakas ng ox ay hindi sa mabilis, kundi sa tuloy-tuloy na katapatan. Sabi nga sa Proverbs chapter 14 verse 4, "Where there are no oxen, the manger is empty. But from the strength of an ox come abundant harvest." Ibig sabihin, kung walang ox, walang ani. Tahimik man siya, pero mahalaga siya. Si Nehemiah ay hindi propeta, hindi rin hari, isa lang siyang cupbearer. Pero, nang marinig niya na sira ang pader ng Jerusalem, nadurog ang kanyang puso. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo, bagkus, nanalangin siya. Sabi nga sa Nehemiah chapter 1 verse 4, "When I heard these things, I sat down and wept. For some days, I mourned and fasted and prayed." At nang dumating ang pagkakataon, kumilos siya. Parang isang ox, hindi maingay, pero naghanda siya sa may mabigat na trabaho. Hindi madali ang ginawa ni Nehemiah, dahil habang ginagawa niya ang pader, may nanunuya, may nananakot, may gustong huminto siya. Pero ano ang ginawa ni Nehemiah? In Nehemiah chapter 4 verse 6 says, "So we rebuilt the wall, for the people had a mind to work." Hindi sila tumigil, hindi sila sumuko. Parang ox, tuloy lang sa laban, kahit masakit at pagod. Minsan sa buhay, hindi ka leon na pinapalakpakan, hindi ka agila na hinahanga. Minsan, ox ka lang. Ikaw yung laging inaasahan, ikaw yung laging gumagawa, ikaw yung hindi napapansin. Pero tandaan mo ito, mas malaga ang taong tapos ang gawain kaysa sa taong puro salita. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest." For 52 days, natapos nila ang pag-rebuild ng pader. Matagal man kung iisipin, pero pulido at matibay. Hindi naman kasi ito pabilisan, kundi patibayan. At tulad ng isang ox at ni Nehemiah, ang tahimik na naglilingkod ang siyang nagtatayo ng pader ng kinabukasan. Ikaw, anong klaseng pader ang itinatayo mo para sa iyong kinabukasan? Comment mo lang at babasahin natin yan. Don't forget to follow, like, and share sa video ito. This is Outreach. See you. God bless.